Kung gusto mo ng classic scooter na elegante, pasok sa budget dahil halos 20,000 daw ngayon yung kanilang discount. Italian looking na rin. Tara, bigyang pansin natin ang SYM Tuscany 150. Tara! Sa kanyang looks ay masasabi mong pwede talaga siyang pangtapat dun sa mga classic scooter na kilala kagaya ng Vespa or Lambretta. Dahil sa hindi nga nagkakalayo yung kanilang forma, maganda na rin yung aesthetic, cute, madaling dalhin, pasok to sa mga nag-aaral pa lang magmotor or sa mga beginner, pwedeng pang lady rider or pwedeng pang araw-araw. Elegante ang pormahan, lalong nagpaangat sa pagka-classic scooter nito. Ang kanyang mga pairings, nung nakita ko ay maganda naman talaga yung quality. Malapad yung upuan, may white na lining na nagsilbing division ng upuan ng rider at dun sa backride. Malawak at komportabling apakan ng rider. May rubber matting na rin ito na iwas sa dulas ng ating mga paa pagka nakasakay tayo sa motor. At unique ang mga disenyo ng kanyang mga signal light na kapag nakita mo ito, masasabi mong Tuscany 150 ang motor na to. Dahil yung shape ng kanyang mga signal light ay parang sipit ng crab. C-shape ito dito sa may unahan at maging doon sa signal light sa likuran. Ang ilaw ng motor na to mula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light ay naka full LED na. So maliwanag yung bato ng ilaw pero hindi naman nakakasilaw. Dahil nga napaka-elegante at premium looking ng scooter na to ay talagang napaka-minimalist at wala kang makikita ang mga decals dito. Tanging mo makikita ay yung kanyang mga emblem magmula dito sa harapan. Sa pinakagitna, black background, tapos may Tuscany nandito sa taas at dito sa bandang ibaba ay may three colors na green, white, and red na nagre-representa para siya ay maging Italian looking. Dito sa kanyang bandang kaliwa, pag nakakatayo sa motor ay may emblem, Tuscany 150, silver plated ito. Agaw pansin, talagang napaka-elegante yung datingan. At sa pinakaibaba naman ay may kulay gray na touch, may pride of ownership dahil may nakasulat na SYM. At sa bandang likuran naman, pagkatingin natin dito sa kanyang bandang gilid, ay meron pa ring silver-plated na emblem na Tuscany na bumagay din dito sa kanyang very simple na grab bar na kulay silver din. Isa din sa nagpaganda ng kulay ng motor na to ay yung karagdagang touch ng kulay gray dito sa frame ng kanyang headlight. Dito din sa kanyang panel, yung pinaka-frame niya, kulay gray din. At dito din sa kanto ng kanyang fairings, papunta dito sa may bandang gitna ng kanyang foldable na backride footrest. Hindi rin kinalimutan na lagyan ito ng USB ready na charging port. Pwede tayo dito mag-charge. Napaka-convenient na rin ang motor na to dahil ang kanyang tank cap ay may kita natin dito sa unahan. Pagka nagpagas tayo, hindi na natin kailangan tumayo pa or ng ating backride dahil nandito na nga sa unahan yung kanyang tank cap. Ang location ng tangke ng motor na to ay nandito sa pinakaibaba na nagpaganda sa center of gravity ng motor na to. Kumbaga, mas magandang tumakbo ito dahil yung bigat ng motor na to ay nandito sa pinaka-lower part. Keyless na rin pala ang motor na to na bihirang-bihira sa classic scooter. May carabiner hook na rin dito sa pinakaunahan. Pwede nating ilagay yung mga dalahin natin kung tayo man ay may mga pinamili. At kung kulang pa yan, dito sa kanyang underseat compartment ay napakalawak na rin. Nakasyang-kasya yung mga full face na helmet. At kung may ilalagay man tayo dito sa underseat compartment na ibang bagay, ay may dalawa namang hook para sa ating mga helmet. At kung nag-aalangan kayo dahil nga sa classic scooter ang motor na to, baka wala siyang masyadong power. Nagkakamali po kayo dahil 150cc na po ang motor na to. Naka 4-stroke ito, single cylinder, single overhead cam, at mas lalong matipid sa gas dahil naka 2 valve pa siya. At saka naka-FI na rin. 10.7:1 ang kanyang compression ratio. CVT automatic ang motor na to. Less maintenance dahil naka-air-cooled pa siya at okay lang sa classic scooter na below 200cc. Kumbaga, akma siya sa 150cc, hindi na rin mag-o-overheat kahit na naka-air-cooled pa siya. May asahan tayo sa lakas ng kanyang makina na 8.5 kilowatts at 8,000 RPM na kanyang maximum power. At sa kanya namang maximum torque ay may 11.4 Newton meter at 5,500 RPM. Na goods na rin dahil pangtakbong pogi lang talaga ang hatid sa atin ng mga gantong classic scooter. Sa kanya namang instrument panel ay fully digital ito na nahahati sa dalawa. Sa bandang itaas, nandyan yung orasan, voltmeter, odometer, habang sa ibaba nito ay makikita ang fuel gauge,
At ang speedometer, syempre lahat ng mga pangunahing impormasyon ay makikita natin, kagaya ng turn signals, engine check, temperature check, etc. May dalawang button sa left and right niya, ang isa ay para sa option at ang isa naman ay para sa adjustment. At sa sukat naman ng kanyang mga gulong dito sa unahan ay may sukat na 110/70/12. May kalapaaran na rin ito, lalo na dito sa hulihan na may sukat ng 120/70/12. Parehas na nakamags at tubeless na rin. So, bagay na bagay yung laki ng kanyang mga gulong dun sa kanyang body structure. Kumbaga hindi alangan, sakto lang din. Ang brakes niya naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na naka-combi brake system na kapag tinigyan natin ng madiin, ang brake sa likod ay may sumasamang 30% na brake sa harap. Okay na okay kapag baguhan ang gumamit at hindi pa masyadong marunong tumantya ng brake. So malaking tulong na naka-combi brake system ang motor na to para maging smooth at instant ang braking system ng scooter na to. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay ginamitan ng telescopic fork at ang mahalaga naman dito sa likuran ay naka-dual shock na hindi kagaya ng ibang classic scooter na naka-single shock absorber lang. Ang isang to ay naka-dual shock absorber. So maganda yung laro ng mga suspension lalo na sa mga lulubak na kalsada. Kayang dalhin ang motor na to kahit na mga baguhan sa pagmumotor dahil may bigat lamang ito na 123 kilograms. Nung sinukat naman natin yung kanyang seat height ay saktong-sakto lang. Kayang-kaya nating sumampa ng maayos at puti din tayo dito. Nakasayad yung dalawa nating paa sa ground. Kung gusto nyong gawing reference yung ating height, my height is 5'5" hanggang 5'6". Sa seat height niya na 780mm, hindi naman tayo nahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo may kababaan ito. So, ingat na lang tayo sa mga malulubak na daan or matataas na humps. Medyo humete na lang tayo dito para hindi sumaya sa ating motor dahil ang kanyang ground clearance ay may 101mm. Sa kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,260mm. Ang kanya namang dimension, sakto lang yung lapad, yung haba at yung taas. Dahil ang kanyang length ay may 1,855mm. Yung kanyang width naman ay may 715mm at ang kanyang height ay may 1,130mm. Ang kanya namang bore and stroke ay may 57.4 by 57.8mm. Ang dating presyo ng SYM Tuscany 150 ay 126,900 pero may discount sila ngayon at nagkakahalaga na lang siya ng 108,900. Kung gusto niyo naman mag-installment, pwede naman. Kung magda-down kayo dito ng 18,027 at ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 3 years ay 5,287. Kung ikaw mahilig sa mga classic scooter, sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Tuscany 150? Comment nyo nga sa ibaba. Yamaha Patio 125, sobrang siksik, liglig pala sa mga features and specs. So, napaka-cute ng motor na to. So magkano na nga ba ngayong taon? Papakita ko sa iyo. Tara! Unang kita ko pa lang dito sa Yamaha Patio 125 ay alam ko na kung bakit isa siya sa mga napakabentang scooter ngayong 2024 dahil bukod sa talagang napaka-classic ng disenyo niya, napaka-premium at talagang swak na swak sa mga height ng mga Pinoy, sa quality ng pairings pa lang ay makikita mong hindi basta-basta talaga. At idagdag pa natin yung sariling karakter ng motor na to na magmula sa kanyang headlight, taillight at maging sa mga signal light. Angat na angat at talagang napaka-classic ng motor na to na magmula sa kanyang headlight ay oval shape hanggang sa kanyang mga signal light ay naka-oval shape din. Isa din ito sa mga napaka-minimalist na scooter na halos bilang na bilang mo lang yung mga stickers or decal na nakadikit magmula dito sa unahan hanggang sa likuran. Ang kanyang headlight ay split type, naka-LED siya, hindi siya nakakasilaw at talagang napakaliwanag niya sa gabi. Ang kanyang mga turn signals naman ay naka-bulb type pero may built-in siya na hazard light. Ang kanyang meter panel naman ay fully digital na hugis oval pa rin.
Square naman kapag ka naka-open ang ilaw ng kanyang panel. Sa mga mahilig sa classic na motor ay isa talaga ang Yamaha Patio sa mga pinagpipilian dito sa 125cc category. Na bukod sa gawang Yamaha siya, unique din talaga yung kanyang design or looks kumpara dun sa ibang brand na may classic scooter din. Punta agad tayo sa kanyang specs. Ito ay 125cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, single cylinder, FI, electric starter, B-belt automatic ito kaya gas and go na lang tayo. Recommendable din ito para sa mga beginner at mga lady rider dahil mababa lang ang kanyang seat height na may 750mm at nung sinukat ko ito ay abot na abot natin, hindi tayo dito tiptoe sa height natin na 5'5". Pasok pa rin ito sa mga 5 flat hanggang 5'6". Kayang-kaya natin itong dalhin or kayang-kaya natin itong imaniobra. Dagdag pa natin na magaan lang din ang motor na ito na may timbang na 95 kilograms, below 100 kilograms yung motor na to. Kung ikaw ay beginner rider or lady rider ay talagang napaka-komportabling dalhin ang motor na to. Ang kanya namang ground clearance ay 135mm. Swak ito sa ating road condition at pwedeng-pwede siya pang araw-araw. Ang kanya namang fuel tank capacity ay 5.5 liter. So bukod sa FI ang motor na to ay naka Blue Core hybrid din na mas pinatipid sa gasolina dahil kombinasyon ito ng battery at engine combustion na pwedeng pumalo hanggang sa 60 to 70 kilometers per liter. Kumpara sa ibang 125cc na kaya lamang umabot ng 40 to 50 kilometers per liter. Ang kanyang maximum power ay 6.2 kW at 6,500 RPM at ang kanya namang maximum torque ay 9.5 Nm at 5,000 RPM na kapag naka-activate ang kanyang assist ay pwedeng pumalo hanggang 10.6 Nm at 4,500 RPM. Maganda ito kapag may angkas tayo, hindi tayo mag-worry na mabitin kapag ka mga uphill or paahon na kalsada dahil pwede nating i-adjust ang kanyang maximum torque. Good job Yamaha. Bukod sa mga features and specs na to, idagdag pa natin ang Yamaha Motorcycle Connect o Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone or smartphone para ma-monitor natin kung kailan tayo dapat magpa-maintenance or para malaman natin ang location kung saan tayo huling nag-park ng motor. Talagang napaka-futuristic ng features ng motor na to. Bukod sa naka-FI na siya, tipid sa gas, at naka Blue Core hybrid ay naka stop and start system na rin ito na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds na hindi tayo nagtuthrottle ay kusang namamatay ang engine na nagre-resulta sa mas matipid na gasolina. Pihitin mo lang ulit ang throttle at aandar na ang motor na ito. Ang kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork. Napaka-responsive nito lalo na nung sinakyan natin at sinubukan nating laro-laruin yung kanyang unahang suspension. Sa likuran naman ay naka-unit swing. Ang kanyang wheelbase ay 1,280mm at sa kanyang overall dimension naman, ang kanyang length ay 1,820, ang kanyang width ay 685 at ang kanyang height ay 1,125mm. Meron na rin itong side pocket na ipupush lang natin bahagya at kusang bubukas ito ay makikita natin ang power outlet na pwede nating i-charge dito ang ating mga cellphone at sa kabilang side naman ay may bottle holder din na maliit na napaka-convenient na pang araw-araw at meron na rin itong mga carabiner hooks sa unahan dito sa may bandang gitna na kapag ka naparami yung ating binili or kapag ka namalengke tayo ay pwede nating isabit dito yung mga dalahin. Katapat nito sa upuan ay may isa pang hook dagdag sa magagamit natin kapag tayo ay naggrocery. Ang kanyang underseat compartment ay may sukat na 17.8 liter. Sapat na para paglagyan natin ng mga mahalagang gamit gaya ng mga papers natin or mga kapote or pwedeng paglagyan din ng half face na helmet depende sa brand at sukat ng helmet na to. Napaka-premium din ang upuan na bukod sa talagang napaka-komportable, malambot ng ating sinubukang upuan, medyo malapad din ito na pinaganda din dahil makikita natin yung mga stitches dito, yung kanyang grab bar naman dito sa may likuran, naka-matte finish siya na para naman sa ating mga back ride. Isa sa mga hinangaan ko dito sa motor na to, ang kanyang mga gulong na napakalapad din na may sukat parehas na 110/70/12. So parehas yung sukat ng unahan at nung likuran parehas na rin naka-tubeless. At kapag pinuntahan naman natin yung kanyang brake sa unahan ay naka-hydraulic disc brake ito at sa likuran naman ay mechanical drum brake. Ang kanya namang compression ratio ay 11.0:1. Ang kanyang bore and stroke ay 52.4/57.9mm. Ang kanyang taillight ay oval din, pati ang kanyang mga signal lights oval din. Pagbaba natin sa kanyang likurang fender ay meron ding reflector na added visibility lalo na sa gabi. Meron din siyang park brake lock
na dagdag sa safety ng motor na to, na kapag ka nakapark tayo sa medyo alanganin or medyo matarik, hindi tayo mag-worry na baka matumba dahil sa tarik ng lugar. So, hindi gulong yung motor natin, iwas ito sa posibilidad na baka matumba yung motor natin. May side stand kill switch din ito na dagdag pa rin sa safety, dahil pagka nakababa ang ating side stand ay hindi natin ito mapapaandar. So may iwasan natin dito yung mga disgrasya. So sa mga mahihilig sa mga classic na motor dyan, so pasok pa sa inyo yung disenyo ng Yamaha Patio 125. So comment nyo nga sa ibaba. Dahil para sa akin, mahilig ako sa mga classic na mga motor, talagang gustong gusto ko yung scooter na to. At ang SRP ng motor na to ay 92,900. So sulit ba ang price ng motor na to sa mga nabanggit nating feature? So comment nyo nga sa ibaba. At sa mga nakagamit na ng Yamaha Patio 125 at sa mga owner na ng motor na to, anong masasabi nyo dito sa motor na to? So comment nyo nga sa ibaba. Hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwedeng pakilike, pakisubscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.